Pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. Pinoy Media Observer, kalaban ng mga tiwalay at abusado sa gobyerno, tapat na pagbabalita upang mapanat, pagbabalita upang maibigay ang mahalagang impormasyon. Pinoy Media Observer. C major. Shift to C major. Hello. Hello po, good morning, good afternoon. Mga kaibigan natin. So, welcome na naman po sa ating programa, Pinoy Media Observer. Yun. Okay, tayo po ay, ngayon po ay araw ng linggo, March 22, 2026. Okay, mga latest issue, nagkagrabe na yung grabe na yung gera sa Iran. Nagkakaubusan na yata ng langis. Ito mahirap, nagkakaubusan ng langis. Saan tayo kukuha ngayon? Paano gagawin ng gobyerno? Diba? By April, nako, delikado na yan. No? Okay, simulan ko muna yung aking live sa aking pagbati, no, sa mga kaibigan natin, no. Si Kuya Riden Oro. Kuya Riden Oro si Kuya Norman Marcera, yan. Hello po. At syempre, patingin ko rin po si pangalan to, no, kaibigan natin. Si Kuya Steve. At syempre, patingin ko rin po ang si Kuya Jimmy Stacchio ng Patos Balita. Nakasumay Tudore Talero. Yan. NPD, QCPD. At si Christopher Yu ng kalusog na National News. Okay, yun nga, mga kaibigan, no? Yun nga, mga kaibigan, lumalalaan na po ang sitwasyon ng ating mundo. Nakaroon na ng global crisis na naman, no? Mahirap magkaroon ng global crisis, lalo na mga batang kawawa dito, apektado, ang mga bansa, kanya-kanyang bansa. Dahil itong mga away ng away sila, ayun, sa gasolina, iniipit mga Iran, ano? Hindi pala kalaban yung Iran, ganun lang yun, pero marami rin pasabog, ano? Excuse po. Okay, syempre, tayo po ay magdasal lamang. Wala pong nakakalam ng kahinat na natin, kundi ang ating Panginoon Diyos na nasa langit. Okay, kasi nga, okay, shoutout din kayo Francis Tika, na at patingin ko rin si Kuya Daniel Sanchez. Mga kaibigan natin mga nagla-live streaming. Mga kaibigan natin yan na nagla-live streaming, mga kaibigan. Okay, tayo po ay eto, may mga napansin lang tayo sa ating Facebook page, no? Yung ating
di umano, Sinong Pangulo nga ulit? okay, live tayo. Kita naman yung ating live. So, yung mga na-ilista tayo sa ating mga newsfeed, no? Ito yung mga kung saan may mga debate, may mga paggawa ng kalsada. Para mabigyan ng pansin ito, sana panawagan na ito, lain natin to, no? Ito. Sabi dito ni L.A. Ruanto, mahiya naman kayo. Maayos pa ang kalsada, ngunit pinasak na agad na nagdulot ng matinding trapiko at abala sa ating mga biyahero at turista. Ayan. Nananawagan po tayo sa DPWH at sa kanilang kontraktor, pati na rin sa ating kalihim ng DPWH na si Secretary Benz Dizon at sa ating Pangulong BBM, kung saan ay matagal na nating kahilingan nung nakarang taon na maipaayos ang kalsada sa Banugaw. Yan. Kasi ang nangyari, mga kaibigan, itong sa Banugaw, maayos yung kalsada, ngunit sinira. Kahapon tumira dito yung traffic Ayan, dito. ito. Kahapon, nakakasura. Papanood natin ito. Ano, Sa ating mga pong kaibigan. kalihim ng DPWH Secretary Vince Dizon, mananawagan na rin po tayo sa ating Kaya Pangulo. pakinggan natin, mga kaibigan. Ito yung kanyang sinasabi dito na kaya nga ito ay maganda mabigyan talaga ng pansin to. No? President BBM. Ito pong pangyayaring ito yung ayaw na ayaw pong proseso sa DPWH. Wala hong iningi sa amin man lamang na iran, di man lamang nag-coordinate ang DPWH. Basta na lamang po sila kahapon nagbutas, kaya tuloy pakikita po ninyo, traffic na po dito, wala man lamang binigay sa aming pag-aabiso. Last year pa kami nagre-request ng masamang kalsada doon sa Banugaw. Hanggang ngayon, hindi pa rin po yan na-actionan. May budget ang 2025, hindi po na-implement. May budget ngayon 2026, hindi pa rin po nabibidding. Gusto ko lamang ipabatid po na mayroon din kaming ordinansa nakabatay sa Section 27 ng Local Government Code. Before any national government project commence, dapat po sana mayroon man lamang prior consultation with the local government. So salo po kami ngayon ng traffic. Kahapon po napakahaba ng traffic dito. So hindi naman po ang DPWH ang sasalo ng mga ganitong problema kundi ang local government. Tinatawag na ho namin yung contractor ninyo dahil wala man lamang respeto sa local government. Di man lamang nagbigay ng traffic impact assessment. Yan po yung nakakalungkot. Wag na po sanang yung dating nakasanayan, yung paulit-ulit pa rin gagawin. Matuto po tayong gumalang naman sa mga lokal na pamahalaan. Tingin nyo naman, sino ba naman ang matutuwa? Hinarangan yung daan, galing dito sa police station. Yan po yung pagwala kang koordinasyon. May ginagawa tayong government service complex dito, ang bagong munisipyo, mga heavy equipments natin, nandoon. Ayun sa likod, so saan ganyan yung dadaan? Iikot pa sila ng malayo. So what if may mga emergency? What if may mga kinakailangan mabilis na respondihan? Instead of dito ang daan, ilikaw pa na napakalayo. So yan po yung problema pag hindi nagko-coordinate. Kaya yung mga contractor po nito, ang gumagawa ho nito, kaunti po namang respeto. Mitsubishi ba ang gusto mo? Sa pagpili ng sasakyan? Ayun, napakalaking bagay talaga ng social media, no, mga kaibigan. Kasi dahil sa mga social media, madali na natin na naipopost, madali na natin nalalaman, no? Siyempre yung gobyerno, ang kailangan po niyan ay action agad, no? Kasi nga, ano yan tawag dito. Tignan mo, ang bilis ng, ang bilis ng posting niya. Konting live stream mo lang, ayan na. Yun ang kinainaman sa social media, mga kaibigan, di ba? Yun po ay sa Banugaw, no? Banugaw. Sana ma-action lang po agad yan ng DPWH, no? Para naman, kaso DPWH na naman. Tayo ko, DPWH na naman, mga kaibigan. Pero, syempre, nagbago na yung DPWH, no? Si Secretary Vince Dizon na yan.
Eh, siyempre, pag si Secretary Pintinson, sure ball yan, no? Baga, maayos na yung pamamalakad ng DPWH. Pero sana, siyempre, na-post ng social media, gawin na nila agad ng aksyon, no? Sa DPWH, no? Secretary Benz Dizon, magandang hapon po sa inyo. Tulungan nyo naman po yung mga kabayan natin dyan sa Banugao, no? Para naman maging maayos yung kanilang kalsada at makaiwas sa traffic. Okay, sunod tayo. Ito naman yung sumunod sa ating news feeds, no? Kasi nga, medyo... Okay, pati ko lang muna si Kuya Renz Pedroche ng Alerto Balita. Ayan. Ito naman yung sagutan to ng sagutan to ng dalawang congressman na parang maaga pa nangangampanya natin mga to. At pakinggan natin si ano kaya ang mga ano nito. Okay, ito yung dalawang congressman na nagdidebate sa political dynasty. Tama nga naman no? Dapat yung mga political dynasty na yan iwasan na yan Dynasty. Sabi, Mr. Speaker, it's not even your decision, Mr. Speaker. Yung mga framers ng Constitution, dapat it will prevent the monopoly of power. Ngayon po, kung ikaw, gobernador, yung iyong pamangkin, vice governor, yung pinsan, bukal, yung iyong anak, mayor, yung isa mong pamangkin, vice mayor, yung isa mong pamangkin ay kapitan ng barangay. Tapos sa kabila naman, ang congressman, kapatid mo. Sa kabilang distrito naman, ay yung iyong anak. Wala po bang monopoly of power doon? Mr. Hindi Speaker, ba? Yung tanong ko, may monopoly ba of power doon o wala? no, because, Mr. Speaker, I'll give you the straight answer. Monopoly resides when the power to appoint resides and exercised by one person. That is monopoly. But we allow the people to vote. The primary reason is, again, the sovereignty of the people and the primacy of the right to vote under Section 1, Article 2. Kung may monopoly po, Mr. Speaker, ay kung i-appoint ito. Whether there is a law or not, ganun pa rin. It's the same thing. Yeah, Mr. Speaker, Your definition of monopoly of power is just on the appointments, di pareho lang, may batas o wala. Kung ang presidente po, ang kanyang pinsang buo ay speaker, at ang yung kanyang anak ay majority leader, magkakaroon po ba ng check and balance? unang-una po, yes po, dahil unang-una, ang magkakaiba-iba naman po ng jurisdiction. Hi. Ihikutibo. Pasensya na, hindi po ako Tagalog, Maranao po ako, kaya ihukitibo at lehislatura. Sa tingin niyo po ba yan ay hindi magdudulot ng pag-abuso? Wala naman po dahil may internal mechanism and arrangement po ang bawat institution na ito. For example, bigyan ko yung example, halimbawa, Program, ang National Expenditure Program ay naalat po nila ang kanilang budget sa bawat probinsya based on the recommendation ng Regional Development Corporation. Nandiyan Ako yung pinaglalaban ni Erisi dito ay ang political dynasty dapat wakasan na. ng National Expenditures Program ay ang Pangulo. It is called the President's budget, Mr. Speaker. So But it I is don't the think President's budget, and it's a fact that 48,243,000 was allocated for the first district of Leyte because he is the cousin of the President, and 30 billion was given to the first district of Ilocos Norte, the son of the President, and it will not happen if they are not a political dynasty. Yun. Mr. Speaker, if I was not
observing my Ramadan, Mr. Speaker, I could have also shout as loud as Congressman Irizzi. If I may, but Mr. because if I may, I'm Mr. passing Sponsor. a Ramadan, I'm prohibited, Mr. Speaker. Mr. Sponsor, Allow me first, Mr. allow Speaker. me first, may I remind the gentleman to stop, to bring down the decibels a bit. Shouting will not do us an advantage here. Let's debate in a proper way. If this House passes a bill that effectively protects political dynasties, then what message that send? It sends a message. O, di ba? Yan yung ating political dynasty nga, pinaglalaban ni Congressman Irizzi, no? Yan kasi yung kailangang mawala. Mawala sa ating lipunan sa mga politiko dahil pag political dynasty nagkakaroon ng sabuatan. Yung ano sa The president na lang kung sino yung bagay-bagay, di ba? Kasi nga, kamag-anak mo, anak mo, pinsan mo, di ba? Katulad sa nangyayari ngayon, mga kaibigan. Mark